Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Matapos mapalitan sa pwesto, si dating Department of Finance Secretary Benjamin Diokno, balik na siya muli bilang kasapi ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Nagsilbi bilang Central Bank Governor si Diokno mula 2019 hanggang 2022. Ang BSP ang nangangasiwa sa mga isyung pananalapi sa bansa. Para sa kaugnay na balita, paalala sa mga phone users, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ukol sa mga kumakalat na fake delivery text messages. Alamin ang buong impormasyong hatid ni Jade Buhoy. Dahil sa mga kumakalat na fake delivery text messages, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga phone users na protektahan ang sarili laban dito. Ang fake delivery text messages ay naglalaman ng mga links na nagtuturong i-update ang inyong bangko o e-wallet information. Bunsod nito, hinihikayat ng BSP ang publiko na i-report ang ganitong insidente sa kanilang tanggapan o kaya'y agad na i-contact ang inyong bangko kung nakuha ang inyong impormasyon. Mangyaring tumungo lamang sa website na naka-flash sa inyong mga screen o tawagan ang mga landlines para sa agarang aksyon laban sa mga scammers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Palawan ay muli na namang nakakuha ng isa pang prestihiyosong parangal. Sa pagkakataong ito ay bilang isa sa world's trending destination para sa 2024 TripAdvisor na isang world's largest travel site para sa travel deals at reviews. Ang parangal na ito ng Palawan ay kasama ng mga sikat na destinasyon sa buong mundo, kabilang ang Tokyo sa Japan, Seoul sa South Korea, Halong Bay at Sapa sa Vietnam, Bogota sa Colombia, Pattaya sa Thailand, Casablanca sa Morocco at Taipei sa Taiwan. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ang parangal ay nagpapakita na ang Palawan ay isang lugar na dapat puntahan para sa mga maglalakbay na naghahanap ng nakakaengganyo at kahanga-hangang karanasan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. BSP nagbabala sa publiko ukol sa fake delivery text message. Ilang pananim sa Benguet na balot ng frost. Party list registration deadline walang planong palawigin pa. OFW launch sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Timog Silangang Asya. Isang lalaki natagpuang patay sa katubigan ng Tingloy, Batangas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Hindi binabalak ng COMELEC na i-extend ang deadline para sa mga party list groups na nais maghain ng kanilang manifestation of intent upang makalahok sa 2025 elections. Ito ay bilang sagot sa mga nananawagan na palawigin pa ito. Ngunit wika ni COMELEC Chairman George Garcia, kung marami ang nakapagsumite sa tamang oras, bakit hindi kinaya ng iba? Sa tala, nasa 106 na organisasyon lamang ang nakapagrehistro sa itinalagang deadline nito noong ika-29 ng Disyembre noong nakaraang taon. Isinusulong ni Congressman Erwin Tulfo ang pagiging prioridad ng pagbibigay ng trabaho sa mga retiradong uniform personnel. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Tanda ng pagkilala
at pasasalamat sa serbisyo sa taong bayan. Ito ang dahilan na ipinahayag ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo sa kanyang pagsusulong ng pagbibigay prioridad na magkaroon ng trabaho ang mga retired uniform personnel. Ayon kay Tulfo, hindi umano matatawaran ang mga sakripisyong ibinigay ng mga sundalo upang matiyak na walang banta ng mga terorismo sa mga kanayunan. Kinilala din ni Tulfo ang mga pulis sa pagtitiyak nito ng kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad. Base sa inihaing batas ni Congressman Tulfo, nararapat umanong bigyan ng mga ehensya o kumpanya ng trabaho ang mga retired uniform personnel na akba sa kanilang naging serbisyo. Halimbawa, kung nai-assign ka sa finance unit, ay maaaring tanggapin sa mga bangko o financial institutions. O di kaya naman kung medical personnel ay maaaring matanggap sa mga ospital. Aniya, kasama rin umano rito ang mga personnel ng PCG, BFP at BJMP. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Tuloy pa rin ang regular na operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga sasakyan na naaapektuhan ang kalusugan ng tao at hangin sa kapaligiran dahil sa itim na usok na binubuga nito. Sa operasyon ay isinasagawa ang roadside smoke emission test para matukoy ang dami at kapal ng usok ng mga sasakyan. Sa Republic Act 8749 o kilala bilang Philippine Clean Air Act of 1999 ay hindi nararapat na bumiyahe ang mga sasakyang mayroong itim na usok dahil sa hindi nito magandang epekto sa hangin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BSP nagbabala sa publiko ukol sa fake delivery text message. Ilang pananim sa Benguet na balot ng frost. Party list registration deadline walang planong palawigin pa. OFW launch sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Timog Silangang Asya. Isang lalaki natagpuang patay sa katubigan ng Tingloy, Batangas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang bangkay na nakitang lumulutang sa layong 2.69 nautical miles hilagang silangan ng Barangay Gamao, Tingloy, Batangas. Inalerto ng Vessel Traffic Management System ang Coast Guard Station Batangas na may natanggap itong tawag mula sa MV Maria Zenaida ng Montenegro Shipping Lines Incorporated. Iniulat ng nasabing vessel na natuklasan nito ang isang naaagnas na katawan ng isang lalaki sa isang orange na Tour de Infanta shirt, olive green na shorts at isang itim na sinturon. Ayon sa mga paunang detalye, ang individual ay tinatayang nasa 25 hanggang 30 anyos na may katamtamang pangangatawan at 5'7" ang taas. Ibinahagi ni Senador Win Gatchalian ang resulta sa survey ng Pulse Asia kung saan hindi sang-ayon ang mga Pilipino sa operasyon ng Pogo sa bansa. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Inihayag ni Senador Win Gatchalian na hindi pabor ang mga Pilipino sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito'y matapos isagawa ng Pulse Asia Research Inc. ang survey na nagre-resulta sa pagkakaroon ng mas malaking bilang ng mga hindi sang-ayon. Base sa sagot ng mga respondents, ang hindi pagpayag nito ay sa kadahilanan ng pagtaas ng kaso sa mga krimen na siyang sangkot ang mga Chinese national. Issue sa buwis ng mga operator ng POGO, hindi magandang imahe ng pagsusugal sa Islam at iba pa. Pahayag ni Gatchalian, ang resulta ay nagsisilbing ebidensya na hindi maganda ang naidulot ng POGO dahil marami rito ang sumusuporta sa pagbubuwag ng operasyon sa bansa.
Naisigatsalya na wakasin na ang operasyon ng mga pogo sa bansa dahil sa transnational crimes na dulot ito at pagbaba ng ekonomiya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nabalot ng andap of frost ang ilang gulayan sa Atok Benguet matapos ang naitalang pagbaba ng temperatura na umabot sa 8 degrees Celsius kamakailan. Ngunit huwag mabahala dahil maituturing na itong normal na pangyayari na inaasahan pang mararanasan hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Nagpaalala naman ang mga magsasaka na hindi ito dapat gamiting katwiran ng mga pamilihan upang itaas ang presyo ng mga gulay sa merkado. Wala naman umanong dapat ikabahala sa epekto ng frostbite sa mga sakahan ng gulay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BSP nagbabala sa publiko ukol sa fake delivery text message. Ilang pananim sa Benguet na balot ng frost. Party list registration deadline walang planong palawigin pa. OFW launch sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Timog Silangang Asya. Isang lalaki natagpuang patay sa katubigan ng Tingloy, Batangas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.